Hallelujah! One more time. Amen. Amen. I am happy to be back here with you again tonight. Muli akong nagagalak na ako ay muling narito sa ngayong gabi. I believe tonight is going to be a night of blessing for everyone. Naniniwala ako na ngayong gabi ay isang gabi ng pagpapala para sa bawat isa. I believe tonight to be a night of power for everyone. Naniniwala ako na ngayong gabi ay gabi ng kapangyarihan para sa bawat I isa. believe tonight is going to be a night of visitation for everyone. Naniniwala ako na ngayong gabi ay gabi ng pagdalaw, pagbisita para sa bawat isa. Get ready because God is going to bless you. Humanda kayo sapagkat ngayong gabi pagpapalain kayo ng ating Diyos. But you know, it is one thing for somebody to offer you a gift. At alam nyo na isang bagay na ang isang tao ay magbigay sa inyo ng isang kaloob. It is another thing for you to receive that gift. At isang bagay din naman ang tanggapin ang kaloob na yon. God is a great giver. Ang Diyos ay isang dakilang tagapagkaloob. And He is here with gifts for everyone present tonight. At darito siya para kasama niya ang kanyang mga kaloob para sa bawat isang naririto ngayong gabi. If you pay attention Kapag kayo'y lubos na nakinig, to when God is giving out the gifts, kung kailan ibibigay ng Diyos ang kanyang mga kaloob, you will hear Him, mapapakinggan niyo siya, you will see Him, makikita niyo siya, and you'll be able to receive your gifts. at inyong matatanggap ang inyong kaloob. Amen. 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 Tonight is going to be a night of blessing. Ngayong gabi ay gabi ng pagpapala. Tell somebody, tonight I will be blessed. Sabihin mo sa katabi mo, ngayong gabi ay mapagpapala ako. Say, tonight I will be blessed. Ngayong gabi ay mapagpapala ako. Sabihin niyo sa katabi niyo, Amen. Say, tonight I will be blessed. ngayong gabi ay mapagpapala ako. Follow me. Sit right here. Amen. Amen. No, come the other side. Join them there. Okay. Thank you. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. I am a pastor. Ako ay isang pastor. I am a teacher. Ako ay isang guro. I am a father. Ako ay isang ama. And I am a disciplinarian. Ako ay tagapagdisiplina. And I know how to make people do what I want them to do. At alam ko kung paano gagawin ko ano yung dapat gawin ng mga So tao. you young boys, you have to listen. Kaya kayo mga kabataan, dapat kayong makinig. Amen. 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 It is when you listen that you will be blessed. Kapag kayo nakinig, doon kayo mapagpapala. So make a hallelujah. Hallelujah! Amen. Amen. So I'm happy to be here with you tonight. Nagagalak ako na narito ako sa inyo ngayong gabi. And I'm happy because you will be blessed tonight. Nagagalak ako sapagkat ngayong gabi ay pagpapalain kayo. Once again, pay attention to God. Minsan pa kayo ay magbigay tuon sa Diyos Because the word of God is coming to you. dahil ang salita ng Diyos ay darating sa inyo. Close your eyes and let us pray. Pumikit tayo upang manalangin. Heavenly Father, we thank you because of today. Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami sa araw na ito. This is the day that you have made. Ito ang araw na iyong ginawa. We will rejoice and be glad in it. Kami magagalak at natutuwa sa bagay nito. We appreciate you because of your power. Kami nagpapasalamat dahil sa iyong kapangyarihan. We thank you because of your goodness in our lives. Nagpapasalamat kami dahil sa iyong kabutihan sa buhay namin. We thank you because of your plan and your purpose for our lives. Nagpapasalamat kami dahil sa mga plano mo at mga panukala sa buhay namin. Oh God, we come with our empty vessels. O Panginoon, kami lumalapit kasama ang aming mga walang lamang sisidlan. Fill us up with your blessings in Jesus' name. Punuin mo kami ng iyong mga pagpapala sa pangalan ni Jesus. Touch every man.
Hipuin mo ang bawat isa. Touch every woman. Hipuin mo ang bawat babae. Touch every boy. Hipuin mo ang bawat Touch kabataan. every girl. Hipuin mo ang bawat kabataang babae. And make our lives to be fruitful and fulfilling in Jesus' name. At gawin mo na ang aming mga buhay ay mabunga at tunay na mapagpala sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen. 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 Thank you so much. You may sit down. Maraming salamat. Tayo pong lahat ay makakaupo na. We started this journey yesterday. Nagsimula tayo sa lakbay na ito mula The kahapon. journey to a turning point in our life. Paglalakbay ng pagbabago sa ating buhay. The journey to a breakthrough in our life. Paglalakbay upang tayo ay makaiwas sa The ating journey to buhay. a breaking forth in our life. Ang ating paglalakbay na kung saan tayo ay lalabas na mainam. The journey to prosperity in our Ang life. lakbayin patungo sa kasaganaan sa ating buhay. The journey from the valley to the mountain top. Ang paglalakbay mula sa kapatagan patungo sa kataasan ng The journey from hopelessness into hope. Ang paglalakbay mula sa kawalan ng pag-asa patungo sa pagkamay pag-asa. The journey from sorrow and sadness of heart to peace and the joy of the Lord. Ang paglalakbay mula sa kalumbayan at kalungkutan ng puso patungo sa kagalakan ng We began the journey from rags unto riches. Nagsimula tayo ng ating paglalakbay mula sa pagiging basahan patungo sa pagiging mayaman. The journey from the life of sin to the life of God. Paglalakbay mula sa buhay ng makasalanan patungo sa buhay ng Diyos. The journey that will turn our life around completely. Ang paglalakbay na kung saan ang ating buhay mababago ng ganap. It is a journey for little children. It is a journey for adults. Ito ay paglalakbay para sa maliliit na bata, gayon din naman para sa matatanda. It is a revelation of the plan and the purpose of God for your life. Ito ay mga kapahayagan ng mga plano at ng mga panukala ng Diyos sa buhay mo. I told you yesterday that no matter where you have been, Sinabi ko sa inyong kahapon na anuman ang inyong pinagmulan, no matter what is happening in your anuman life, ang mga nangyayari sa buhay mo, there can be a turning point. maaari itong mabago. Why? Bakit? Because God has a plan for your life. Dahil merong plano ang Diyos sa buhay mo. Jeremiah chapter 29 verse 11. Jeremias chapter 29 verse 11. God said, I know the thoughts I think towards you. The thoughts of peace and not of evil, to bring you an expected end. Jeremias chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyong mga planong hindi ninyo mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikakabuti. God has a plan for your life. Ang Diyos ay merong plano sa inyong buhay. And that plan, He wants to fulfill it At ang mga plano na yan ay nais niyang tuparin in your lifetime. sa inyong buong panahon ng buhay. He wants to bless you. Ay nais kanyang pagpalain. Amen. Amen. Why is God taking you from rags to riches? Bakit ka dinadala o inaahon ng Diyos mula sa pagiging basahan patungo sa Why pagiging is God mayaman? taking you from poverty to prosperity? Bakit ka inaalis ng Diyos mula sa kahirapan patungo sa kasaganaan? Why is God pulling you up from the pit and putting you on the mountain top? Bakit hinahango ka ng Diyos mula sa bangin at dinadala ka niya sa bundok, taluktok ng bundok? It is because before God created you, He had a dream for you. Yan ay dahil sa bago ka panilikha ng Diyos, meron na siyang plano para sa iyo. He had a plan for your life. Meron siyang plano sa buhay mo. I know the thought I think towards you. Alam ko kung ano ang nais ko para sa iyo. The thought of peace and not of evil. Ang plano na ikaw ay bigyan ng kapayapaan at hindi mas kasama. To bring you to unexpected end. Sa isang kinabukasan na masigla at masagana. To bring into fulfillment the original dream I have for your life. Upang dalhin ka sa katugumpayan ng mga plano sa iyong buhay. What was that dream? Ano yung pangarap na yan?
What was that plan? Ano yung plano na yan? What was that purpose? Ano yung mga layunin? That's why I'm talking today on destined to reign. Kaya naman pag-uusapan natin ngayon ang itinalaga upang maghari. Destined to reign. Itinalaga o itinadhana para maghari. God did not create you to be a poor man or a poor woman. Hindi ka nilikha ng Diyos upang ikaw ay maging mahirap na lalaki o babae. God did not create you to live in sickness and sorrow all your life. Hindi ka nilikha ng Diyos upang ikaw ay mamuhay sa mga sakit sa lahat ng panahon ng buhay mo. God did not create you to be weeping and crying every day of your Hindi life. ka nilikha ng Diyos upang laging tumangis at umiyak sa lahat ng araw ng buhay mo. When God created you, Nung nilikha ka ng Diyos, God created you in His image. ikaw ay nilikha ayon sa kanyang larawan. The image of authority, Ang imahe ng pagiging the kapangyarihan. image of power, Ang imahe ng kapangyarihan. the image of honor. Ang larawan ng karangalan. God created you as a prosperous man, a prosperous woman. Ikaw ay nilikha ng Diyos bilang isang masagana o mapatagumpay na lalaki. Genesis chapter 1, Genesis chapter 1, verses 26 to 28. 26 to 28. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Look at verse 28. And God blessed them. Somebody here today will be blessed, and then an amen. Lahat, lahat tayo pagpapalay, kailangan ko ng amen. 26, Genesis chapter 1, verse 26. Nilikha nga ng Diyos, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. And verse 28. At 28, And God blessed them. at sila'y pinagpala niya. And God said unto them, At sinabi sa kanya ng be Panginoon, fruitful magpakarami kayo, and multiply at kayo'y magpakasagana, and replenish the earth at punuin ninyo ang and sanlibutan, subdue it. at kayo'y And mamahala, have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the at earth. binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. God created you to rule and to reign. Kayo'y nilikha ng Diyos upang mamahala at maghari. God created you to be in charge and in control. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang mamahala at magkontrol. God created you and put His blessing upon you. Ikaw ay nilikha ng Diyos at ikaw ay pinagpala niya. God created you so that what God can do, you can do it. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang kung ano ang kayang gawin ng Diyos ay magagawa mo rin. That was in the beginning. Yan ay nung pasimula. The beginning of creation. Ang pasimula ng likhain The ng beginning of your ang life. pasimula ng iyong buhay. God had a big dream and vision for you. Ang Diyos ay merong isang malaking pangarap para sa iyo. Whatever is happening to you Ano now man ang nangyayari sa iyo ngayon, is not the fault of God. ay hindi ka malian ng Diyos. It is the work of the devil. Ito ay gawa ng dyablo. That is why Jesus came Kaya naman pumarito sa to Jesus destroy the works of the devil in your upang life, wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay. so that the original purpose of God can be reinstated. Upang anumang orihinal na plano ng Diyos ay mapangyari. Psalm 72 verse 8. Awit 72 verse 8. Psalm 72 verse 8. Awit 72 verse 8. And he shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth. Sinasabi,
Nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak mula sa ilog. 8, Pastor? 17 Verse verse 8. Ilog Euphrates sa daigdig at ay kakalat. That simply means God created you not with a limited blessing, but unlimited blessing. Kaya nangangahulugan na ikaw ay nilikha ng Diyos hindi sa isang limitadong pagpapala, kundi sa hindi malilimitahang pagpapala. God created you so that anything you lay your hands upon to do will prosper. Ikaw ay nilikha ng Diyos upang anuman ang patungan ng iyong kamay ay mapagpapala. Lift up your right hand. Itaas mo iyong kanang kamay. Lift up your right hand. Itaas mo iyong kanang kamay. And say in the name of Jesus. Sabihin mo sa pangalan ni Jesus. Say in the name of Jesus. Sabihin natin sa pangalan ni Jesus. I lift my hand up unto God. Itinataas ko ang aking kamay sa Diyos. I claim Aking inaangkin all the blessings of God lahat ng mga pagpapala ng Diyos for my life para sa buhay ko and for my family. at para sa pamilya ko. And from today, At mula ngayon, I refuse poverty. aking tinatanggihan ang kahirapan. I reject poverty. Aking tinatanggihan ang kahirapan. I receive. Tinatanggap ko. I receive. Tinatanggap ko. I receive Tinatanggap ko the blessings of God ang mga pagpapala ng For my Diyos life. para sa buhay in ko. Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And he shall have dominion also from sea to sea, from north to the south, from the east to the west. Blessings, dominion, authority, all the time. At siya ay magkakaroon ng kapamahalaan mula sa katimugan, sa kalunuran, sa silangan, at sa lahat ng mga panig ng mundo. This is the plan of God for your life. Ito ang plano ng Diyos sa buhay mo. 1 Peter chapter 2 verse 9. Unang Pedro, chapter 2, verse 9. If you were here yesterday Kung narito kayo kahapon, and you gave your life to Jesus yesterday, at isinuko nyo ang buhay nyo kay Jesus kahapon, I have a good news for you. meron akong balita na mabuti sa You iyo. are now a child of God. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. You now begin to walk in the light of God. Ikaw ay magsisimula ng maglakad doon sa liwanag ng If you were Diyos. not here yesterday, Ngunit kung wala ka kahapon, I will give you the opportunity bibigyan kita ng pagkakataon to give your life to Christ na isuko mo ang buhay mo kay and Jesus become a child of God. at maging anak ng Diyos. Amen. Amen. If you're a child of God, Kung ikaw ay anak ng Diyos, 1 Peter chapter 2 verse 9. Unang Pedro, chapter 2, verse 9, The Bible says you are a choosing generation. sinabi ng kasultan, ngunit kayo isang lahing You pinili, are a royal priesthood. grupo ng maharlikang pari, You are a holy isang nation. bansang nakalaan sa Diyos, A peculiar, special, unique people. bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng kahangahangan niyang gawa. That you will show forth the praise of Him who has called you out of darkness into the marvelous light. Upang magpahayag ng mga kahangahangan niyang gawa, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Amen. Amen. That is the original plan of God for your life. Yan ang original na plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. But God will bless people that are humble. Ngunit ang pinagpapala ng Diyos ay ang mga taong may mababang puso. People that are obedient unto Him. Mga tao na masunurin sa Kanya. People that submit unto Him. Mga taong nagpapasailalim sa Kanya. People that have possessed the nature of God in their lives. Mga tao na merong mga katangian ng Diyos sa kanilang buhay.
People that have come out of the world. Mga tao na lumabas sa sanglibutan. People that have come out of sin. Mga tao na lumabas mula sa kasalanan. People that have come out of darkness. Mga tao na lumabas mula sa kadiliman. People that respond to the invitation of God. Mga taong tumugon sa paanyaya ng Diyos. And tonight, At ngayong gabi, He's inviting you. inaanyayahan ka He's niya. inviting you. Inaanyayahan ka He's niya. inviting you. Inaanyayahan ka He niya. said, come unto me. Lumapit kayo sa akin. Brothers, come. Mga kapatid na lalaki, magsilapit. Sisters, come. Mga kapatid na babae, magsilapit Mothers, kayo. come. Mga nanay, magsilapit kayo. Fathers, come. Mga tatay, magsilapit kayo. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Magsilapit kayo sa akin, kayo mga napapagad at nabibigat ang lubha. He said, I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng I will give you kapahingahan. peace. Bibigyan ko kayo ng I will give you kapayapaan. joy. Bibigyan ko kayo ng I will kagalakan. give you hope. Bibigyan ko kayo ng I will pag-asa. give you a better future. Bibigyan ko kayo ng isang mainam na If kinabukasan. only you can come to Him, At kung kayo ay lalapit sa Kanya, He will turn your life around. Kanyang babaguhin ang buhay mo. Amen. 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 I told you yesterday Sinabi ko sa inyo kahapon about my life. tungkol sa buhay ko. And I told you about the life of many people here. At sinabi ko rin sa inyo na ang mga buhay ng ibang tao narito. Don't say my condition is so bad. Huwag niyong sabihin na napakapangit ng kondisyon ko. God is able to change your condition. Maaaring mabago ng Diyos ang iyong kondisyon. God is able to lift you up. Magagawa ng Diyos na iangat ang ka. You know, many years back in Israel, Maraming panahon na nakalipas sa Israel, women are not important. ang mga babae hindi mahalaga. Women are like second-hand citizens. Ang mga babae ay parang ikalawang uri lang ng mga mamamayan. Women have no say in the family. Wala silang mga karapatan sa pamilya. Men treat women almost like slaves. Ang mga lalaki, binibilang ang mga babae na katulad ng mga alipin. Their situation was very bad. Ang kanilang sitwasyon ay pangit. But there was a woman, Ngunit merong isang babae, isang babae, who said, I don't care the way they look at women. There was a woman merong isang babae who said, na nagsabi, I don't care wala akong how they pakialam look at women. kung paano nila tinitingnan ng I isang don't babae. care Wala akong how pakialam they treat kung women. paano nila tinuturing ang I babae. don't care what to say about women. Wala akong pakialam kung anong sinasabi niyo tungkol sa babae. She said, I am a woman Ako man ay isang babae and I am created at ako ay nilikha in the image of God sa imahe ng Diyos for the glory of God. para sa kaluwalhatian ng Diyos. I am created Ako ay nilikha to have authority, upang magkaroon ng to kapamahalaan, have dominion, upang magkaroon ng to rule kapamahalaan, and to reign. upang mamuno at I will mahala. not allow myself to be dejected. Hindi ako papayag na ako ay mapagdiktahan. I will not allow any man to trample me under their feet. Hindi ko papayagan ang sino mang lalaki na tapakan ako. I am born to rule. Ako ay sinilang upang I am maghari. born to reign. Ako ay sinilang upang I maghari. am born to shine. Ako ay pinanganak upang ako ay manguna. And I will shine. At ako ay magliliwanag. Say, I will shine. Sabihin natin, I will Say, shine. I will I shine. will shine. The name of the woman is Deborah. At ang pangalan ng babae si Deborah. Deborah was married. Si Deborah ay may asawa. Deborah was a woman. Si Deborah ay isang babae. And Deborah became the number one person, the president of the whole nation of Israel. At si Deborah ay ang pinakauna na naging presidente ng bayang Israel. Back then they called them George, At noong panahon, tinatawag itong hukom the number one woman. ay nag-iisang babae. And then all the military people, they were under her. At ang mga sundalo ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Do you know that no matter whether you are a boy or you are a girl, you can be the At head. alam niyo ba na kahit kayo ay batang babae o lalaki, maaari kayong mamuno If you believe it, kung kung kayo ay magtitiwala that you can be
the head, na kayo ay maaari maging ulo, that you can succeed. na kayo ay maaari magtagumpay. You believe that you can prosper. Maniniwala kayo na kayo ay mananaga, You believe that you can be great. na kayo ay magiging dakila. You are a student. Ikaw ay isang mag-aaral, And then everybody in your family, they are ending up in high school. at lahat ng kasama mo sa pamilya ay natapos lang ng high school. And you said, I am going to college. At sinabi mo, magkokolehiyo ako. I will not only go to college, Hindi lamang ako magkokolehiyo, you said, I will get my first degree. at kukuha pa rin ako ng isang Somebody say amen. Sabihin natin, amen. Students say Sabihin amen. natin, mga mag-amen. And then say, I will get my second degree. At kukuha pa ako ng ikalawang degree. And you say, I will get my third degree. At kukuha pa ako ng ikatlong degree. And you say, I will be on top of ladder. At ako ay nasa taas ng hagdan. I will be a great leader. At ako ay magiging isang dakilang pinuno. I will not be at the feet of the ladder. Hindi ako doon sa ilalim ng hagdan. You said to yourself, Sabi mo sa sarili, I will not be a beggar on the street. hindi ako magiging pulubi sa daan. Do you know if you believe it, it will happen to you? Alam niyo ba na kapag inyong pinaniwalaan, ito ay magaganap sa inyo? Somebody say amen. Sabihin natin, amen. Somebody put your hands together for Jesus. Palakpakan natin sa Jesus. Because you are destined to reign. Dahil kayo nakatadhana upang mamuno. Amen. Amen. There was another woman, Meron pang isang babae, a girl, isang kabatang babae, a teenager, isang kabataan, a foreigner, isang dayuhan, poor lady, isang mahirap na babae, hopeless lady, walang pag-asang dalaga, helpless lady. walang kuhang tulong na The dalaga. father had died. Ang kanyang tatay namatay na, Nobody to help her. walang sino mang maaaring She was living with her Siya uncle. ay nakatira sa kanyang tiyuhin. But the lady believed Ngunit nagtiwala ang babae it will not end this way. na hindi siya matatapos sa ganitong paraan. I will not end up in poverty. Hindi ako matatapos sa kahirapan. Oh, Genesis chapter 1 verse 28, I am born to rule and to At reign. sinabi ng Genesis chapter 1 verse 28, ako ay sinilang upang ako ay maghari. I am born to have dominion. Ako ay sinilang upang ako ay mamahala. And God blessed them. At sila ay And pinagpala. God said unto them, At sinabi sa kanila ng Diyos, be fruitful maging mabunga and multiply at kayo ay and magparami replenish the earth at punuin ninyo ang daigdig and subdue it. at kayo mamahala dito. Look at it. And have dominion. Somebody say Sabihin dominion. natin kapangyarihan. Somebody say dominion. Dominion. The name of that girl is Esther. Ang pangalan ng dalaga na yan ay si Esther. And Esther got to the palace. At si Esther ay nakarating sa palasyo. The king wanted to pick one lady out of so many ladies. At ang hari ay nagustuhan niya sa kalahat ng mga kababaihan. And every lady that goes to the king, they were acting in a particular way. At ang bawat babae na naharap sa hari, kailangan ay meron silang isang bagay na dapat gawin. They wanted to impress the king. Kailangan nilang bigyan ng, sila ay mapapurihan ng And hari. they put all kinds of jewelry on their neck. At nilagay nila lahat ng panlamuti sa kanilang leeg. And they put jewelry on their nose. At nilagyan nila ng alahas sa kanilang And they ibig. put jewelry on their tongue. At nilagyan nila ng alahas sa kanilang And they put jewelry on their navel. At nilagyan nila ng alahas sa kanilang puso. And they put bangles in their hands. At maging mga pulsera sa kanilang mga kamay. And they put chains on their feet. At nilagyan nila ng mga pulsera sa kanilang mga paa. And they painted themselves and they look like masquerade. At sila ay nagpintura ng kanilang mga mukha katulad ng mga nagmaskara. And some of them put some things in their eyes like this, and then the lashes, and they look like a witch. At ang ilan sa kanila ay naglagay ng mga pilik mata. At ang kanilang mga pilik mata ay mga nakatikwas at katulad sila ng mga kulang. Sorry, I'm sorry.
All because they want to impress the king. Dahil nais nila na ang hari ay sila ay mapapulihan. And some of them painted their cheek with one color. At ang iba ay nagpahid ng pampapula sa And pisngi. they painted the other cheek with another At color. ganoon din naman ang isang pisngi ay pinahira na ibang kulay. If you happen to see them in the night, you will run for your Kapag life. nakita niyo sila sa gabi, tatakbo kayo. Worldliness. Isang makamundo, ang mundo. But this lady called Esther. Ngunit ang babae ito na tinawag sa pangalang She Esther. said, I'm not going to be like the people of the world. Sinabi niya, hindi ako magiging katulad nila ng mga I am a child of the king. Ako ay anak ng hari. I am born to rule and to reign. Ako ay sinilang upang maghari. I know my place in the world. Alam ko kung anong kalagayan ko sa daigdig. And then, when they brought all those things, Esther said, no, I don't need At them. nung binala ang mga bagay niyo, ang mga palamuti kay Esther, sinabi niya, hindi ko yan kailangan. I need only one thing. Kailangan ko lang isang I bagay. need God. Kailangan ko ang Diyos. I need God. Kailangan ko ang Diyos. He will fight for me. Ako'y kanyang He will ipaglalaban. favor me. Ako ay kanyang bibigyan ng pabor. Proverbs chapter, is it 28? Chapter 30, verse 30. 30, Pastor. Proverbs chapter 30, verse 30. Kawikaan, chapter 30. It says, beauty is deceitful and favor is vain. Sorry, favor is deceitful and beauty is vain. But the woman, electronics department, but the woman that fears the Lord, she shall be praised. Proverbs, chapter 31, 31, verse 30. Proverbs 31:30. Sorry. Sinasabi, mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. You see there, favor is deceitful. Sinabi dyan, mandaraya ang pang-akit Beauty is vain. at kumukupas ang ganda. All this painting and jewelry and everything, beauty is vain. Sinasabi lahat ng mga pinipintura sa mukha at lahat ito ay sinasabi ang ganda ay kumukupas. But a woman that feared the Lord, Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh, she shall be praised. siya ay pararangalan. Somebody say amen. Sabihin natin, Amen! Amen. 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 Amen! And Esther went to the king. At si Esther ay pumunta sa hari. And Esther went At natural. siya ay nagpunta ng natural. Normal dressing. At sa pangkaraniwang No kasuotan. embellishment of herself. Walang mga pagbabago na And ginawa sa sarili. everybody passed through the king. At ang lahat ay dumaan sa hari. And the king of heaven At ang hari ng langit spoke to the king in the world. nangusap sa hari ng This sanglibutan. is my daughter. Ito ang aking anak. She is favored. Siya ay aking binigyan ng She's pabor. qualified. Siya ay karapat-dapat. Only God can qualify you. Tanging ang Diyos ang magbibilang sa inyo bilang That karapat-dapat. was how Esther became the queen. Yan ang kung paano si Esther naging reyna. If you want to get to the top of the ladder, Kung nais mo na ikaw ay nasa pinakatuktok ng hagdan. you want to rule and to reign, At nais mo na mamuno at mamahala. connect with Ikaw God ay kumonekta sa Diyos. and He will lift you up At high. iaangat ka niya ng lubos. Oh, I remember a boy, Naalala ko isang batang lalaki. another teenager. Isang kabataan. His name is David. Ang pangalan ay si David. And David was disliked by his brother. At si David ay inaayawan ng kanyang mga kapatid. And David was not well treated by his brother. At si David ay hindi tinuturing masyado na maayos ng kanyang And mga kapatid. David was not allowed to do things together with the At brother. siya ay hindi pinapayagan na gumawa ng mga bagay kasama ang kanyang mga kapatid. And David was always isolated from the At brothers. si David ay laging nakahiwalay mula sa kanyang mga kapatid.
But David knew something. Ngunit merong alam si David. David believed the word of God. Si David ay nagtitiwala sa salita ng He Diyos. believed that I am born to rule and to reign. At naniwala siya na siya ay sinilang upang Go mamahala. back to Genesis chapter 1 for me very quickly, verses Bumalik 26 to tayo 28. sa Genesis chapter 1 verses 26 to 28. Genesis chapter 1, very quickly. Genesis chapter 1 verses 26 to 28, sinabi ng Diyos. And then, over there, the Bible says, from verse 26, and God blessed them. At sila'y pinagpala ng Diyos. And God said unto them, At sinabi ng Diyos, be fruitful, maging and magbumaw multiply, at kayo ay and sumakanan replenish the earth, at inyong punuin ng and be daigdig prosperous, at kayo'y maging masagana and have dominion, at kayo'y mamahala and have dominion, at kayo'y mamahala and have at dominion kayo'y mamahala over the fish of the sea, sa mga isda and over the fowl of the air, at sa mga ibon sa and impapawid over every living thing that moveth upon the earth. at sa lahat ng hayop maging maamo may ilaw, malaki o maliliit. And David was always sent into the wilderness At si David ay laging naroon sa to go kaibigan and take care of the sheep. upang bantayan ang mga tupa. A teenager, Isang kabataan alone, at nag-isa in the lang wilderness, sa ilang. no adults, Walang kasama No ng father. walang tatay, no mother, walang nanay, left with the sheep alone. at ang kanyang mga tupa lang But kasama. David connected with the God of heaven. Ngunit si David ay lagi nakakonekta sa Diyos ng kalangitan. And one day, At isang araw, when David was taking care of the sheep, habang siya'y nangangalaga ng mga tupa, a bear showed up. isang oso ang dumating. And David grabbed the bear by his Jo. jaw. At si David ay kanyang sinunggaban ang panga ng oso. The bear supposed to kill David. At dapat ang oso papatayin si David. But David knew God gave me dominion over you, bear. Ngunit alam ni David na siya ay binigyan ng kapamahalaan laban sa oso. And David killed the bear. At pinatay ni David ang oso. Another day came. Isang araw ang dumating. A lion showed up, Isang leon ang dumating. wanting to come and take from the sheep. Nais na nakawin ang isa sa mga tupa. And the lion, as he showed up, At ang leon ay nagpakita. wanted to scare David away. Nais na takutin si David at upang And tumakbo. the lion roared. At ang leon ay umungal. Amen. Amen. And David stood. At si David ay tumayo. And the lion moved forward a little bit. At pumunta sa kanya ang leon. The lion was surprised. At ang leon ay namangha. Because normally when the lion roared like that, At dahil kapag ang leon ay umuat-ungal, the animals, human being, they will run away. ang mga hayop ay tumatakbo. But David stood. Ngunit si David ay nakatindig. And the lion moved forward a little bit. At lumapit pa ang leon. And the lion said, At ang leon ay umatungal uli. and now David began to take step forward. At si David ay lumapit. And the lion stopped. At ang leon ay huminto. What is happening today? Ano ang nangyari ngayon? I declare in the name of the Lord, Aking idinadeklara sa pangalan ni Jesus, every devil that comes your way bawat demonyo na dumadating sa will daan be destroyed in Jesus' ay name. mawawasak sa pangalan ni Jesus. And David moved closer to the lion. At si David ay lumapit pa sa And leon. as the lion charged towards David, At nung siya ay sasanggabinan ng David leon, grabbed the lion. at kanyang sinunggaban ng leon. And David slew the lion. At kanyang pinatay ang leon. Every lion in your life, Bawat leon sa buhay. lion of affliction, Leon ng mga lion pagpapahirap. of oppression, Mga leon ng mga lion of sickness, leon ng mga sakasakit. the Lord will slay them in Jesus' name. Sila ay papatayin ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And the lion died. At namatay ang leon Because David knew who he was in the Lord. dahil alam ni David kung sino siya sa harapan ng Diyos. But that was not enough. Ngunit hindi yan sapat. David knew
that lion is the king of the jungle, Alam ni David na ang leon ay hari ng kagubatan, and David prevailed over the lion. at ngunit napagtagumpayan ni David ang leon. Now another day came. At isang araw uli ang dumating. You see, this is why I'm telling you, come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus. At itong lahat ng sinasabi ko ay nagsasabi na lumapit kayo kay Jesus, lumapit kayo kay Jesus, And then- lumapit kayo kay Jesus. And then there was a war between Philistine and At Israel. merong digmaan sa pagitan ng mga Pilisteo at ng Israelita. And then they called the representative of Philistine to come and fight with the representative of Israel. At tinawag nila ang isang kawal mula sa Pilisteo at ganoon din naman ang kawal mula sa Israel. The name of that warrior representing Philistine is Goliath. At ang pangalan ng naglalarawan sa Pilisteo ay ang si Goliath. And the king of Israel was Saul. At ang hari ng Israel ay si Saul. And Goliath was very tall At si Goliath ay napakatangkad and very huge. at napakalaki. Tall. Matangkad. His leg alone is almost to me, like here. At ang kanyang mga binti lamang ay kasing nasa kalagitnaan na ako. And when he walks like this, At kapag siya ay naglalakad katulad ng ganito, you'll be wondering. ikaw ay mamamangha. And Goliath came out At lumabas si Goliath and put his hand on his chest at kanyang kinabog ang kanyang dibdib. and said, "Who are you, Israel? Sinabi niya, kayo mga taga-Israelita, Choose you a man to come and fight with me." pumili kayo ng isang tao na lalaban sa akin. And he began to insult Israel. At sinimulan niyang insultuhin ang And the Israel. king of Israel was scared and afraid. At ang hari ng Israel ay sobrang natatakot. And all the soldiers of Israel, they were going into hiding. At ang bawat sundalo ng Israel ay nagtatago. First day, Goliath came out. Where is your warrior? At isang araw, lumabas si Goliath, nasaan ang inyong mandirigma? Until eventually one day, Hanggang isang araw, David came around. dumating si David And he heard the way Goliath was insulting the God of heaven. at narinig niya si Goliath na iniinsulto ang Diyos ng kalangitan. And David said, At sinabi ni David, "Who is this uncircumcised Philistine sino itong hindi tuli na Pilisteo insulting my God?" na iniinsulto ang aking Diyos? He said, "Leave me alone. At sinabi niya, iwanan niyo I will ako. go and fight him." Ako ay lalaban sa kanya. David was a teenager. Si David ay isa lamang Everyone look at him. kabataan. At kung titingnan mo siya, Who are you? sino ka? Little boy? Maliit na bata. You want to die? Gusto mo bang You want mamatay? to kill all of us? Gusto mo bang mauna sa Go kamatayan? and sit down. Maupo ka. And David said, "Take me to the king." At sinabi ni David, dalhin mo ako sa harapan ng hari. And David said, At sinabi ni David, I was taking care of my father's sheep. at sinabi niya na Electricity, it's alright. And David said, I was taking care of my father's sheep. sinabi ni David na ako nangangalaga sa mga tupa ng aking ama. And then a bear came and I slew it. At dumating ang oso at pinatay ko siya. And a lion came and I slew it. At dumating ang leon at aking pinatay. This Goliath, Etong Goliath na to, today, ngayong araw na to, I will give his eyes to the birds of the air to aking ibibigay ang kanyang mga mata sa mga ibon sa impapawid. To cut a long story short, Upang maging maiksi ang kwento, David killed Goliath. napatay ni David si Goliath. David killed Goliath. Napatay ni David si Goliath. Later on, Pagkatapos pa, David became the king of Israel. si David ay naging hari ng Israel. Si David ay naging hari ng Israel. Amen. 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 Amen.
I told you you were created to reign. Sinabi ko sa inyo kanina na kayo'y nilikha upang maghari. That is the plan of God for your life. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. But for that to happen, Upang mangyari yan, you have a role to play. meron kang dapat gampanan. You have a work to do. Meron kang dapat gawin. What do you do? Ano ang gagawin mo? Give your life to Jesus. Ibigay mo ang buhay mo kay Jesus. Accept Him as your Lord and Savior. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at Believe tagapagligtas. the Word of God. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Believe the promises of God. Paniwalaan mo mga pangako ng Diyos. Anyone that you see that is great in this world Ang sino man na nakita mo na dakila sa mundo was ito, not born great. ay hindi sinilang na dakila. They grow into greatness. Sila ay lumago patungo sa kadakilaan. So it is in your hand. Kaya naman ito ay nasa inyong mga What you will kamay. become tomorrow is in your hand. Ano ang magiging ka sa araw ng bukas ay nasa iyong mga kamay. And God is able. At magagawa ng Diyos. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ikalawang Kronika, chapter 7, verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and I will heal their land. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. As for me and my house, Sa akin at ang sa aking sambahayan, we will serve the Lord. maglilingkod kami sa Panginoon. As for me and my house, Ako at ang aking sambahayan, we will rule and we will reign. kami ay mamamahala at kami ay As for mamahal. me and my house, Ako at ang aking sambahayan, we will prosper in this world. kami ay magtatagumpay sa mundo nito. And I pray that you also At ako, dalangin ko na ikaw man din, and your family at ang iyong pamilya, and your at children, ang iyong mga anak, you will rule, kayo ay you mamamahala, will reign. kayo ay maghahari. But you have to connect with the reigning God Ngunit kailangan nyo kumonekta sa naghaharing Diyos in order for you to reign on earth. upang ikaw ay mamahala o maghari sa Stand mundo. upon your feet. Tayo'y tumayo. Stand upon your feet. You were not created to be poor. Hindi ka nilikha upang maging mahirap. You were not created to be lazy. Hindi ka nilikha upang maging tamad. You were not created to be sick. Hindi ka nilikha upang maging masasakit. Even if you are sick in your body, Kahit na meron kang sakit sa katawan mo, today ngayong araw na to, you can say to yourself, masasabi mo sa sarili mo, I am healed. ako ay magaling na. Say to yourself, Sabi mo sa sarili mo, I am healed. ako'y magaling na. And if you have problem in your hand, Kung kayo may problema sa inyong kamay, because you are supposed to have authority dahil meron ka dapat kapamahalaan, over sicknesses, laban sa mga sakit, over diseases, laban sa mga karamdaman, your hand could not stretch before. at hindi mo ito mauunat dati, You start stretching your hand. simulan mo itong iunat. Your leg is paralyzed. Ang iyong binti ay naparalisa, You stand on your feet at pag tumatayo ka, and you start exercising that leg. at simulan mo na i-ehersisyo You have ka, problem in your ears meron kang problema sa tenga mo, and you cannot hear me now. at hindi mo ako naririnig But ngayon. those of you that can hear me, Ngunit sa inyo na nakakarinig sa akin, you go to that individual, at pumunta ka doon sa start tao niya, speaking to that deaf ear. at simulan mong kausapin siya sa kanyang bingi. Na You are there, you are blind. ikaw ay bulag, ikaw ay bingi. Start attempting to open the At eyes. simulan mo na ibuka ang iyong mga mata. Mental problem, Pag problema sa the pag-iisip, Lord will heal completely. ikaw ay pagagaling ganap ng But Diyos. for all this to happen, Upang mangyari naman ang mga bagay you must nito, first of all connect with the God of heaven. kailangan mo munang kumonekta sa Diyos ng
kalangitan. You repent of your sin. Pagsisihan mo ang mga sala. You confess them to God. Ipahayag mo, ikumpisan mo sa Diyos. You accept Jesus Tanggapin mo si Jesus into your heart sa iyong puso as your Lord bilang Panginoon and your Savior. at iyong tagapagligtas. And your miracle begins from there. At ang iyong mga himala ay mangyayari na Even ngayon if sa you don't simula. see anything tonight immediately, Kahit na wala ka pang nakikita ngayong gabi kaagad, as you are going home, sa iyong pag-uwi, your miracle is going with you. ang iyong himala ay kasama mo. As you sleep Sa at iyong home pagtulog, tonight, sa iyong pagtulog ngayong gabi, the physician of heaven ang manggagamot ng kalangitan is going to meet you in the middle of the night. ay ikaw ay dadalawin sa kalagitnaan ng He's gabi. going to take the problem away. Aalisin niya ang mga problema mo. And you wake up in the morning At pag-ising mo sa umaga, to see what the Lord has done. makikita mo upang umawit ng kung ano ang But this journey begins at ang paglalakbay nito by mangyari you giving your life to Jesus, sa pamamagitan ng pagkakaloob mo ng buhay mo. accepting Him as your Lord and your Savior. Pagtanggap mo bilang Panginoon siya at tagapagligtas, You were not here yesterday wala ka rito kahapon. when people gave their life to Jesus. Nung ibigay ng mga tao kanilang mga buhay But you kay are here Jesus. today Ngunit narito ka ngayon and you want to be among the kings. at nais mo na maging isa sa mga hari. You want to rule and you want to reign. At nais mo mamahala, nais mo And maghari. you want to give your life to At Jesus. nais mo ibigay ang buhay mo kay Jesus. At this time, I'll give you the At opportunity. ngayong oras na to, nais kitang bigyan ng pagkakataon. Sin will lead man to hell. Dahil ang kasalanan ay magdadala sa tao sa impyerno. Sin will disconnect you from God. Ang kasalanan ay magpapahiwalay sa iyo mula sa Diyos. Sin will make you miserable. Ang kasalanan ay gagawing masarap ang buhay mo. Sin will destroy you. Ang mga kasalanan ay wawasakin ka. You want to be free from sin. Nais mo maging malaya mula You sa want to kasalanan. be a child of Nais mo God. maging anak ng Diyos. You want your name in the book of life. Nais mo na ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay. Raise up your hand. Itaas mo ang iyong kamay. Amen. Amen. If you raise up your hand yesterday, put down your hands. Kung kahapon, nagtaas na kayo ng kamay nyo, ibaba niyo yung kamay. But you were not here yesterday. Ngunit wala kayo dito kahapon, You are here today. pero narito kayo ngayon, And you want to give your life to at Jesus. nais mong isuko ang buhay mo kay Raise up your Jesus. hand. Itaas mo ang kamay mo, Raise it up very well. itaas mo ng maayos. Raise it very well. Itaas mo ng maayos. I want you to come outside here. Gusto kong lumapit kayo sa I want harapan to niyo. personally pray for you. Nais kitang ipanalangin personal. Sa Amen. harapan po, punta po Come on. sa harapan, yung mga nakataas ng kamay, sa harapan po. Amen. Amen. Keep coming up. Kayo po ay magsilapit. Keep coming out. Kayo po ay magsilapit. Keep coming out. Kayo po ay magsilapit. Keep coming out. Kayo po ay magsilapit. If you came out yesterday, you did it yesterday, this is for new people. At kung narito kayo kahapon, at ang mga narito lang ay yung mga bagong tao. You want to give your life to Jesus. Nais mong ibigay ang buhay mo kay You want to be a Jesus. child of God. Nais mong maging anak ng Diyos. You want to rule and you want to reign. Nais mong mamahala at maghari. God loves you. Mahal ka ng Diyos. Once you become a child of God, Kapag kayo naging anak ng Diyos, He will be your God. siya ang inyong magiging He will be your Panginoon. Father. Siya ang inyong magiging He will Ama. be your healer. Siya ang inyong magiging He will be your deliverer. Siya ang inyong tagapagpalaya. Amen. 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 Any other person before I start praying? Meron pa ba dyan na nais magpunta sa harapan bago po magsimula ipanalangin? Those of you that are here with me, Kayo mga nanarito sa harapan ko ngayon, lay your hand upon your chest, ilagay niyo ang inyong mga kamay sa inyong dibdib, upon your heart. sa inyong puso. Because your heart is where every thought comes from. Dahil ang puso ay kung saan nagmumula ang lahat ng mga iniisip You are ng tao. inviting Jesus into your heart. Na inyong inaayayahan si Jesus sa buhay niyo. Close your eyes. Pumikit po. Repeat after me. Ulitin pagkatapos ko. Oh God, O Panginoon, Panginoon, I thank you salamat po salamat po because you love me. dahil mahal mo ako. dahil mahal mo po. Because you love me Dahil mahal mo po ako. and you have plan for my life. At meron kang plano sa buhay ko. The plan of salvation.
plano ng pagkaligtasan, the plan of salvation, plano ng kaligtasan, the plan of deliverance, plano ng kalayaan, the plan of freedom, plano ng kalayaan, the plan of peace. plano ng kapayapaan. Tonight, Ngayong gabi, ngayong gabi, I can hear some of you say it loud. Tonight, sabihin natin ng malakas, ngayong gabi, I come lumalapit ako as a sinner, bilang makasalanan, asking nangihingi for forgiveness, ng kapatawaran, for pardon. ng pagpapatawad. Oh God, O Diyos, I am sorry patawarin mo ako for all the sins I have committed. sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. From the time I was born Mula sa araw na ako'y isilang until this day. hanggang sa araw na ito. Tonight, Ngayong gabi, I give my life to Jesus. ibinibigay ko ang buhay ko kay Jesus. I promise Pangako ko, I will follow you. susunod ako sa iyo. I will serve you. Paglilingkuran kita, I will obey you. susundin kita. Oh God, O Diyos, wash my sins away. hugasan mo ako sa aking mga sala With the blood of Jesus. ng dugo ni Jesus. Make me your own child Gawin mo akong iyong anak and give me the power at bigyan mo ako ng kapangyarihan to rule na mamahala and to reign at maghari over sin, laban sa kasalanan, over Satan, laban kay Satanas, and over the world. at laban sa mundo. I believe, Nagtitiwala ako, I believe titiwala ako, I am saved. ako ay ligtas na. I believe. Nananalig ako. Tonight, Ngayong gabi, I am a child of God. ako ay anak na ng Diyos. Thank you, oh God. Salamat, O Diyos. Thank you, Jesus. Salamat, Jesus. In Jesus' name I pray. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. 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 I want to pray for you now. Nais ko kayong panalangin. Heavenly Father, Ama na nasa I langit. thank you for all the people before me. Nagpapasalamat ako sa mga taong narito sa harapan I ko. thank you for your promises for their lives. Nagpapasalamat ako sa mga pangako mo sa I buhay thank you nila. for your plan for their life. Nagpapasalamat ako sa mga plano mo para sa Lord, kanila. they have come out Panginoon, sila ay narito to indicate upang ilang ipaalam that they are surrendering themselves and their lives unto you. na kanilang isinusuko ang kanilang mga buhay sa iyo. They are repenting of their sins, Na sila'y humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. confessing unto you Na pinapahayag lahat ito sa all the iyo. lies they have told, Lahat ng kasinungalingan na kanilang all the nasabi. things they have stolen, Lahat ng mga bagay na ninakaw all nila. the stubbornness, Lahat ng katigasan ng ulo. the disobedience and the Ang rebellion, kanilang katigasan ng ulo at pagsuway. all the immorality. Ang lahat ng imoralidad. They are sorry for everything. Lahat ng ito'y sila ay humingi O ng Lord, tawad. O Panginoon, I pray, dalangin ko look down from heaven, na tumingin ka mula sa langit. have mercy upon them, Kaawaan mo po ang lahat sa kanila. wash their sins away Hugasan mo ang kanilang mga sala with the blood of Jesus. ng dugo ni Jesus. Receive them to yourself Tanggapin mo sila sa iyong sarili according to your promise, ayon sa iyong pangako. and keep them by your power At sila'y lingapin mo sa pamamagitan ng iyong for the rest of kapangyarihan their lives. sa lahat ng panahon ng Let kanilang the buhay. joy of salvation Hayaan mo po na kagalakan ng kaligtasan come into their heart. ay dumating sa kanilang mga puso. Thank you, Father, for answering. Salamat, Ama, sa iyong pagtugon. In Jesus' name I pray. Sa pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. Amen. Put your hands to the Lord. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Amen. Thank you. Go back to your seats. Maraming salamat. Maaari na po kayo makaupo.